Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea at mas madalas na pag-deploy ng Philippine Coast Guard sa ating Exclusive Economic Zone at Kalayaan Island Group, isang malaking tanong ngayon ang ibinabato ng maraming maritime observers at defense analysts. Kung mataas ang suporta ng mga Pilipino sa Philippine Coast Guard, at kung malinaw na napakahalaga ng presensya nito sa ating karagatan, ano pa nga ba ang inaantay para sa susunod na malaking modernization project? Ayon kay Herbie, isang Filipino defense analyst sa X na kilala sa kanyang pagtutok sa Coast Guard modernization, dapat nang itulak ng Pilipinas ang mas maraming sabay-sabay na ODA-funded acquisitions para sa Philippine Coast Guard. At isa sa pinakamalaking posibilidad na nakikita niya ay ang MSEP Phase 2 project na maaaring pondohan ng KEXIM Bank ng South Korea. At kapag ito ay natuloy, hindi isa, hindi dalawa, kundi 9 na bagong offshore patrol vessels ang maaaring maidagdag sa fleet ng Philippine Coast Guard. Malaking balita ito dahil habang patuloy na lumalaki ang mga hamon sa ating maritime domain, kailangan ding sumabay ang kakayahan ng PCG upang masigurong mapoprotektahan ang ating mga karagatan. Sa kanyang post, binanggit ni Herbie na maaaring pondohan ng Korea Export-Import Bank o KEXIM Bank ang susunod na yugto ng Maritime Safety Enhancement Project. Sa ilalim ng planong ito, posibleng makakuha ang Pilipinas ng 9 units ng HDP 2200 offshore patrol vessel na may kasamang helicopter hangar. Ito ay isang napakahalagang detalye dahil ang pagkakaroon ng helicopter hangar ay nagbibigay ng mas malawak na operational capability sa isang barko. Hindi lamang ito para sa surveillance operations. Maaari rin itong gamitin para sa search and rescue missions, medical evacuations, law enforcement activities, at maging sa maritime disaster response. Sa madaling salita, ang mga barkong ito ay hindi lamang simpleng patrol vessels. Isa silang force multiplier para sa Philippine Coast Guard. Mas lalo pang naging interesante ang mungkahing ito dahil ayon kay Herbie, maaaring gawin ang 3 sa mga barkong ito sa Subic. Samantalang ang natitirang 6 units ay maaaring gawin sa South Korea upang mapabilis ang kabuuang construction timeline. Ito ay isang praktikal na hakbang. Kung lahat ng barko ay gagawin sa iisang lugar, maaaring mas tumagal ang paghahatid ng buong proyekto. Pero sa pamamagitan ng paghahati ng produksyon sa pagitan ng South Korea at ng Subic, sabay na mapapabilis ang paggawa ng mga barko at magkakaroon pa ng oportunidad ang lokal na industriya ng Pilipinas. Isa rin itong magandang paraan upang higit pang mapaunlad ang shipbuilding capability sa bansa. Hindi nalihim na ang Subic ay isa sa pinakamahalagang sentro ng maritime industry sa Pilipinas. At sa pagpasok ng HD Hyundai Heavy Industries sa maintenance, repair and overhaul o MRO activities sa Subic, mas lalong lumalakas ang potensyal ng lugar bilang strategic hub para sa maintenance ng mga barkong Pilipino. Ayon sa mungkahi ni Herbie, dapat samantalahin ng Philippine Coast Guard ang presensya ng HD Hyundai Heavy Industries sa Subic upang mapanatili ang mataas na readiness rate ng kanilang mga barko. Napakahalaga nito dahil hindi sapat na magkaroon lamang ng maraming barko. Ang tunay na sukatan ng lakas ng isang Coast Guard ay kung gaano karaming barko ang handang magliyag anumang oras. Kung mabilis ang maintenance at maayos ang suporta, mas maraming barko ang maaaring nasa dagat sa halip na nasa pantalan. At sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, bawat barkong nasa karagatan ay napakahalaga. Hindi na rin may kakaila na ang Philippine Coast Guard ang isa sa mga ahensyang may pinakamataas na tiwala at suporta mula sa mga Pilipino. Sa mga nakaraang taon, naging sentro ng atensyon ng PCG dahil sa kanilang mga operasyon sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal, at iba pang bahagi ng ating Exclusive Economic Zone. Sa kabila ng iba't ibang insidente ng harassment at dangerous maneuvers mula sa mga dayuhang barko, nananatiling propesyonal at kalmado ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Dahil dito, lalong tumibay ang suporta ng publiko sa kanilang misyon. At kung pagbabatayan ang sentimiento ng maraming Pilipino, malinaw na nais ng taong bayan na mas mapalakas pa ang kakayahan ng PCG. Ang pagkakaroon ng 9 additional offshore patrol vessels ay malaking hakbang patungo rito. Sa kasalukuyan, patuloy nang dumarami ang modernong barko ng Philippine Coast Guard. Nariyan ang Teresa Magbanua-class vessels na itinayo ng Japan. Nariyan din ang mga Parola-class multi-role response vessels na naging mahalagang bahagi ng fleet. Subalit habang lumalawak ang mga responsibilidad ng PCG,
kailangan ding lumawak ang kanilang kakayahan. Hindi biro ang lawak ng karagatang kailangang bantayan ng Pilipinas. Isa tayo sa may pinakamahabang coastline sa buong mundo. Dagdag pa rito ang napakalawak na exclusive economic zone na umaabot ng daan-daang libong kilometro kwadrado. Kaya naman maraming eksperto ang naniniwala na kailangan pa ng mas maraming barko upang mapanatili ang tuloy-tuloy na presensya sa iba't ibang bahagi ng ating maritime territory. Kung matutuloy ang 9HDP 2,200 vessels, malaking tulong ito upang mabawasan ang operational burden ng kasalukuyang fleet. Mas maraming barko ang maaaring i-deploy sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Mas mapapabilis ang pagresponde sa mga insidente. Mas mapapalawak ang search and rescue coverage. At higit sa lahat, mas magiging tuloy-tuloy ang presensya ng Philippine Coast Guard sa ating exclusive economic zone at Kalayaan Island Group. Isa ring magandang aspeto ng ODA financing ay ang pagkakaroon ng mas magaan na terms pagdating sa pagbabayad. Sa nakaraan, napatunayan na ng Pilipinas ang benepisyo ng Official Development Assistance sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto mula sa Japan. At kung ang South Korea naman ang magiging katuwang sa susunod na yugto ng modernization, maaari itong magbukas ng panibagong kabanata ng defense at maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi rin may kakaila na lumalakas ang relasyon ng Pilipinas at South Korea sa iba't ibang larangan. Mula sa defense, ekonomiya, teknolohiya, hanggang sa shipbuilding industry, mas nagiging malalim ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya naman hindi imposibleng maging realidad ang ganitong proyekto sa mga susunod na taon. Sa katunayan, kilala ang South Korea bilang isa sa pinakamalalaking shipbuilding powers sa buong mundo. Ang kanilang karanasan sa paggawa ng mga modernong barko ay maaaring makatulong sa patuloy na pagpapalakas ng maritime capability ng Pilipinas. Bukod dito, ang pagkakaroon ng bahagi ng produksyon sa Subic ay maaaring magbigay ng trabaho at karagdagang kaalaman sa mga Pilipinong manggagawa at inhinyero. Sa mas mahabang panahon, maaari itong maging pundasyon ng mas malawak na lokal na kakayahan sa paggawa at pagmamantini ng mga barko. Sa huli, ang tanong na ibinato ni Herbie ay tila sumasalamin din sa tanong ng maraming Pilipino. Kung malinaw na kailangan ng mas maraming barko, kung mataas ang suporta ng taong bayan sa Philippine Coast Guard, kung may posibilidad na pondohan ito ng KEXIM Bank, kung may kakayahan ng South Korea na mapabilis ang produksyon, at kung mayroon ng lumalakas na maintenance, repair and overhaul capability sa Subic. Ano pa nga ba ang inaantay? Sa panahon kung kailan mas mahalaga kaysa kailanman ang presensya ng Pilipinas sa ating mga karagatan, ang pagkakaroon ng mas maraming modernong patrol vessels ay hindi lamang usapin ng modernization. Ito ay usapin ng pambansang interes, usapin ng maritime security, at higit sa lahat, usapin ng patuloy na pagprotekta sa ating mga karagatan para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. At kung sakaling matuloy ang planong ito, maaaring isa ito sa pinakamalaking expansion project sa kasaysayan ng Philippine Coast Guard. Isang hakbang na hindi lamang magpapalakas sa kakayahan ng PCG, kundi magpapakita rin sa buong mundo na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta sa kanyang exclusive economic zone at sa Kalayaan Island Group. At para sa maraming Pilipino, iisa lamang ang tanong: kung handa ang South Korea, kung handa ang financing, kung handa ang industriya, at kung handa ang sambayan ng Pilipino na suportahan ang Philippine Coast Guard. Ano pa nga ba ang inaantay?